buksan ko natin sa nain. Parangalan mo si Yahweh Tulog sa mo. pamamagitan ng Tulog. iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na siya ay iyo rin hambugan. Amen. Tulog. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisigdan ng inumin ay hindi lang matutuyuan. Ngayon po, salamat po sa Panginoon sa pagpapagaman po ng kanyang salita. Ngayon po ay pinapaunawa po sa atin ito. Bagaman po hindi po masama ang yumaman, hindi po masama ang mayaman, hindi po masama ang magkaroon ka ng pera. Ngayon po, sa pagkakaroon natin ng pera o kayamanan, dapat po ay talagang may nakalaan po sa ating Panginoon. Ngayon po na ang pinapaunawa po sa atin dito na hanggat maaari ang maging pinakamailan na ano o na handog na ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi nung mga panahon, sa pamamagitan ng pag-aano natin, diba? Pero sa ngayon, siyempre, iba na ngayon, diba? Nandito tayo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating mga pagtatrabaho, sa atin, di ba po, bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, di ba po, yun. Kaya talagang dapat po talaga ang pinakamainan na handog ang dapat natin, ang nararapat po sa atin ngayon. Ngayon po talagang na talagang siya po ay dapat din handugan. Ngayon po, totoo po yan na kapag tayo ay mayroong pera, ang iba, ang mayayaman, kapag ang mga mayayaman, mayaman. Pero alam niyo po, ang ibang mayaman hindi na nila kailangan. Kasi alam ng ang wala po sa Panginoon, ang hindi ko nakatanawa sa Panginoon. Pero kung tayo nakakaunawa na po sa Panginoon, talagang magkaroon tayo ng blessing at kagaladan ang blessing natin. Diba po? Kaya alam niyo po, sa mga mayayaman na wala po sa Panginoon, hindi po sila sumalapit sa Panginoon. Kasi ang sabi nila, ano pa ba ang kayaman ako? Ang hindi nila alam na yung kayamanan na yan ay galing po yan sa Panginoon. Na kung wala ang Panginoon na nagbibigay sa kanila, wala rin ang kayamanan. E paano? Kung hindi sila lumapit sa Panginoon, ibig sabihin, pagka yan ay ginawi sa kanila ng Panginoon, wala silang magagawa, diba? Isang putik lang ng Panginoon yan. Mawawala yung kayamanan nila. Kaya yun po ang hindi nila naunawaan. Hindi po katulad ng sa atin, ng mga nakakaunawa na po sa Panginoon, na dapat po talaga natin unahin ang Panginoon. Na dapat po talaga natin siya ay tandugan na kung saan pinakamahalaga, pinakamainam ang ihulog natin dyan. Diba sabi ko nga noon sa sarili ko, ano ba yung pagbibigay na yan? Bakit sabi na lang na ko? Hindi bago pa ako talaga, bata pa ako sa Panginoon, talagang hindi pa ako, ano ba yan? Ano ibig sabihin dyan? Magbibigay dyan. Yan lang ang sabi ko, pero alam niyo po, sinuunawa talaga ako ng Panginoon. Na yun pala ay bahagi ng paglilingkod natin. Na kung tayo ay nagkukulang din dyan, kulang din ang pananampalataya natin sa Panginoon. Diba po? Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, talagang yun po ang susi. Diyan po ang susi kung paano tayo pagpalain ng Panginoon. Kasi na sa ating pagbibigay pala ng tapat, talagang nakikita po yan. So, yun, sa verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan, ng inumin ay hindi nga matutuyaan. So, kung saan ka pa? O, diba? Ibig sabihin, kapag tayo ay laging tatapat sa Panginoon, sa ating pagtatapat, hindi tayo mawawalan. Hindi tayo magugutom. Dahil alam natin na ang Panginoon talaga ang nagbibigay sa atin ng mga blessing para tayo ay makakain. Sa gayon, sabi dito, nang sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Diba? Ang ating mga sisidlan ng bigas, hindi yan mawawalan. Ang ating wallet, hindi yan mawawalan ng pera. Sa totoo lang, kasi alam ng Panginoon na lagi tayo ang ano man ang dumating sa atin, lagi natin na kaisip ang Panginoon na lagi nating handugan, di ba? Kaya yun talaga napakabuti talaga ng Panginoon sa mga buhay natin. Yan, na kahit na yung pagkain natin, hindi tayo nawawalan, hindi tayo natutuyuan ng ating mga palabigasan natin, hindi natutuyuan sa totoo lang.
Kasi ang alam ng Diyos na siya talaga ang ating inuuna. Siya ang pinakamahalaga nating inatugan. Kaya yun, maraming salamat sa salita ng Panginoon. Na nawa patuloy po natin itong unawain. Na patuloy po natin lakaran ang kanyang salita na talagang hindi niya po talaga tayo pababayaan na magmira. Isa man po sa ating Jesus Kaya salamat po sa kanyang salita. Ito po tayo sa ating mahal na pastora sa paghandog din po sa kanya dahil siya po ay wala rin pong trabaho. Yun po, siya rin po ay iniwanan niya po yung kanyang trabaho. Napakaganda ng trabaho niya. Pero alam niyo po, pinili niya po ang huminto sa pagtrabaho para mag-full time, para mapangalagaan niya tayong lahat. Yun, makipagbukas po tayo sa chapter 10 ng Mateo, verse 22. Unahin po natin ang 31. Yan po. Tumatanggap sa isang propita dahil sa ito'y propita ay tatanggap ng gantimpalang naukol sa propita. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang naukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ito po yan. Ito siya ay isang lingkod ng Panginoon. Ang sino man magbigay, maging tayong lahat magbigay, hindi tayo mawawalan. Kundi patuloy tayo na pagpapalaan ng Panginoon dahil siya po ay lingkod ng Diyos. Dahil siya po ay wala mong ginawa. Kundi panalangin po tayo palagi. Kasama po tayo sa kanyang panalangin araw at gabi. So, tingnan mo po, napapansin nyo tayo lahat, hindi tayo nangyayari sa habang ng Diyos. Yun po talagang totoo yan. Kasi alam nyo po, sa ating halapastura, yun po, alam nyo po, meron din akong ipapatotoo. Nung nakaraan, nagpa-check ako ng ating sugar. Alam nyo po, ang taas ng sugar ko, 285. Pero alam nyo po, sa habang ng Panginoon, wala akong malamdaman. Sabi nila, yung wala akong malamdaman. Kaya yun lang din pinapasalamat ko sa Panginoon na dahil siyempre may taong matuwid na nanalangin para sa atin. Hindi niya po tayo pinababayaan na mahirapan. Diba po kaya salamat po sa Panginoon sa kaunawaan na at sa pangunawa sa atin. Pangunawa na binigay niya po sa atin dito sa mga salita niya na nawa. Patuloy po natin itong unawaan. Diba po? Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita na ito po nawa. Patuloy natin lalakaran. Salamat po. Yun, tayo po ay patuloy na magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay.